Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Awang-awa si Cassandra kay Uncle Johnny habang tinitignan niya ito na nakahiga sa kama at natutulog. Sa isang gilid ng kama ay nandoon ang pamangkin nitong si Gilier, ang naging katulong niya sa ginawa niyang panaloob sa hotel room ni Atriel. Nakaramdam siya ng guilt dahil pati ito'y dinamay niya sa kalokohan niya. Huminga siya ng malalim. Gusto niyang sabihin kay Uncle Johnny ang tungkol sa alahas, ngunit alam niya mag-aalala ito sa kanya kapag nalaman nito ang ginawa niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba tuwing maaalala niya ang itsura ni Atriel nang iwan niya ito sa loob ng silid nito na nakaposas. Hindi niya alam, ngunit parang nahihirapan siyang huminga tuwing naiisip niya ito sa ganoong ayos. Nang mabasa niya sa isang balita na dadalhin ni Atriel ang kwintas sa New York, wala siyang ibang naisip kundi ang muli makuha iyon mula rito. Ngunit ngayon nasa kanya ng La Familia ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Parang may mali. Ito naman ang kumuha niyon sa kanya, kaya natural lang na hangarin niya maibalik iyon sa kanya. Pero hindi pa rin maalis sa isip niya na binawi niya iyon sa maling paraan. Maari naman niyan tawagan na lang si Atriel at kausapin na isauli sa kanyang kwintas, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya maari magsayang ng oras. Naghain ng petisyon ng kanyang kapatid at ina upang maibalik sa mga itong kwintas. Kapag nanalo ang mga ito, ay wala siya makukuha ni isang sentimo mula sa mga ito. Kailangan niya ng malaking pera upang maipagamot si Uncle Johnny. Mas importante sa kanyang matanda kumpara sa kung ano pa mang ginto at diamante. Gagawin niyang lahat, gumaling lamang ito sa sakit nitong cancer. Kahit anong paraan, papatulan niya makuha lang niya ang perang kailangan niya para sa treatment nito. Kung kinakailangan magmakaawa siya sa kanyang ina na bigyan siya ng pera ay gagawin niya. Kahit na alam niya imposibleng bigyan siya nito ni isang kusing, lalo na at sinisisi siya nito sa pagkawala ng lahat ng yaman nito. Ayon pa rito, siya ang dahilan kung bakit naging mahirap ito ngayon kahit na kung tutuusin ay marami pa rin naman itong pera. Tawagin mo ko kapag nagising siya, aniya kay Gilier. Nang tumango ito, ay lumabas na siya ng silid na iyon at nagpunta sa shop na pag-aari ng mga ito. Salamat na rin sa Diyos at nariyan si Gilier upang makapalitan niya sa pag-aalaga kay Uncle Johnny. Palitan sila sa pagtingin sa matanda at sa shop. Bawat sentimong kinikita nila ngayon ay importante sa kanila. Naisip niya si Gilier. Kung magturingan silang dalawa, ay higit pa sa magkaibigan. Kaedad lang niya ito at marami na naging karelasyon. Wala nga lang itong sineseryoso kahit isa sa mga iyon. Ngunit, hindi niya mapilit ang kanyang sarili na magustuhan ito maliban sa pagiging kaibigan kahit na kung minsan ay nakakaramdam siya ng kalungkutan. Biglang pumasok sa isip niya ang itsura ni Atriel habang isinisilid nito ang kamay sa loob ng t-shirt nito upang makuha ang kwintas nito. Kakaibang init ang biglang lumukop sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi iyon ang tamang oras upang isipin niya ang isang tulad ni Atriel Aquino. Kailangan na niya mailabas ang La Familia. Nanikip ang kanyang dibdib. Ngayon ka pa ba makokonsensya? Malayo nang narating mo at wala nang lugar para magsisi pa, sabi niya sa isip. Makulimlim ang kalangitan nang buksan niya ang shop. Nag-uumpisa na ang panahon ng tag-ulan. Huminga siya ng malalim. Bigla niyang naalala noong mga panahong buo pang pamilya niya. Dati, hindi niya naiisip ang buhay na mayroon siya noong mga panahong kasama pa niya ang mga magulang at kapatid niya hanggang sa muling dumating si Atriel sa buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa isip niya ang nakaraan. Noong 18 taong gulang pa lang siya, nangarap siya ng isang masayang buhay kasama ito, ngunit sinira nito mga pangarap niya. Nagpunta siya sa bahagi ng shop kung saan naroon ang nagsisilbing pahingahan nila. Nagtimpla siya ng kape upang mainitin ang kanyang sikmura. Narinig niya ang tunog ng wind chime, indikasyon na mayroon silang customer. Nagpaskil siya ng matamis na ngiti sa mga labi
at naglakad pabalik sa loob ng shop. Isang matangkad na lalaki ang nakita niya nakayuko at tinitignan ng isang estante. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya mabisitahan ang tsura nito. Dalawang lalaki pang nakita niya nakahalukip-kip sa labas ng shop. Kinabahan siya. Sino mga ito? Anong kailangan nito sa kanila? Magnanakaw ba mga ito? Naglakad siya papunta sa counter. Tahimik na inilapag niya ang tasa sa isang gilid at kinapa ang maliit na baril sa ilalim ng counter. Matagal na mula nang manakawan ng shop. Naalala niya kung paano siya ginulpe ng mga taong nanloob sa kanila. Hindi birong takot ang naramdaman niya para sa bata na sa sinapupunan niya. Mula noon ay natuto na siya maging malakas at ipagtanggol ang sarili mula sa mga taong magtatangkang umapi at gumawa ng masama sa kanila. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang kung anumang binabala ko, anang boses ng isang lalaki. Nahigit niya ang kanyang hininga nang humarap ito sa kanya. Nasalubong niya ang malamig na pares ng mga mata nito. Magandang araw, Cassie. Or should I say, Cassandra? Matamang tinignan ni Adriel ang babaeng nakatayo, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. No wonder he didn't recognize her. Wala na ang dating babaeng sweet at mahiyaing kilala niya. Isang malamig at matapang na babae na ang kaharap niya ngayon. Iwinaksi niya sa isip ang nabasa niyang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi na siya muli magpapalinlang dito. Minsan na siya nalinlang ni Cassandra Oropeza. Ang akala niya ay kailangan niya itong protektahan at iligtas mula sa panganib, ngunit nagkamali siya. Muli niya iyong napatunayan, ilang oras pa lang ang nakakalipas. He hated her. Ninakaw nito sa kanyang La Familia at ginawa nito miserable ang buhay niya. Tuwing naaalala niya ang masaklap na nangyari sa kanya sa nakaraan, ay hindi niya mapigilang mapuno ng galit ang kanyang buong sistema. Matagal na iyon nangyari, ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan kung paano siya tinali sa isang kama habang walang awang hinihinga ng mga impormasyon hindi naman niya alam. Siguro nga ay hindi kasalanan ni Cassandra ang ginawa ng mga taong iyon sa kanya, ngunit ito pa rin ang dahilan ng kanyang paghihirap sa nagdaang taon. At wala siyang planong patakasin ito ngayon. He would make her pay this time. Sabay sila napalingon ng babae sa hagdan na makarinig sila ng mga yabag mula roon. Isang lalaking bumungad sa kanila. Masama ang tingin nito sa kanya. Kung makatingin ito, ay amin mo tinatakot siya upang marahil tumalilis na siya ng takbo. Huwag, Gilier, ani Cassandra sa lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. May kakaiba sa paraan ng tinignan ng mga ito. Baliwala lang naman iyon sa kanya. Ngunit, Adriel, tawag sa kanya ni Cassandra. Sabihin mo sa kanya kung sino ako, Cassandra. Kung ano ako sa buhay mo. Na mula magkabilang pisngi nito, ngunit agad ding tumigas ang anyo nito. How dare you? You are nothing to me. Asik nito sa kanya. Hindi iyan ang natatandaan kong sinabi mo nung araw na ipinangako mong mamahalin mo ako habang buhay. Panunuya niya. Hindi man lang ito nag-abalang tignan ang lalaki nagngangalang Gilier. Mukhang maraming alam ang lalaki tungkol sa kung anong relasyon mayroon sila ni Cassandra. Hanggang sana naikwento nito sa lalaking iyon upang mapapayag nitong tumulong sa pagkuha ng kwintas sa kanya. Dahil kahit hindi aminin ng mga ito, alam niya si Gilier ang kasama ni Cassandra na nagdaang gabi. Wala nang bisang kasal natin, Adriel. Iniwan mo ko, hindi ba? Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Marami na nagbago rito sa panlabas na anyo. Kahit na maluwag na sweatshirt at simpleng pantalon lang suot nito, ay hindi may kakailang magandang hubog na katawan nito. Wala nang imahe ng matabang dalagita na kilala niya at pinakasalan niya noon. Ang dating blonde na buhok nito ay kulay ginto na. Ang mga mata nito ay kulay tsokolate at ang mga labi ay animo inaanyayahan siyang tikman ang mga iyon. Nagulat siya sa naging reaksyon ng katawan niya, ngunit agad ay pinigilan niya ang sarili. Nang tignan niya ito sa mga mata, ay namangha siya sa pagkamuhing nabasa niya roon. Kung kinamumuhian siya nito ngayon, tignan lang niya kung hindi siya lalong kamuhian nito pagkatapos ng paghihiganting gagawin niya rito sa mga susunod na araw. Kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang kwintas, love. Aning idiniin pang endearment na ginamit niya rito. Tinaasan siya nito ng isang kilay habang nakataas noong sinalubong ang tingin niya. Paano mo ko nahanap? He smirked. Ano ang akala mo sa akin? Tanga? Ang akala mo ba, hindi ko inaasahan na mga ganitong pangyayari?
May GPS na nakakabit sa kwintas. Pagbibigay alam niya rito. Pumikit ito ng mariin bago muli nagmulat at tumingin sa kanya. Akin yun, Adriel. Ninakaw mo lang sa akin ang kwintas ng unang gabi natin bilang mag-asawa. Ibinigay mo yun sa akin at hindi ko ninakaw. Kung alam ko lang na iiwan mo ko, hindi ko na sana ibinigay yun sa'yo. Pumalatak siya. Oo nga pala, inisip mo ba na mabibili ako ng daddy mo dahil ang ginusto mo? You're disgusting. Nagkibit balikat lang siya. Unti-unti na naman siya nakaramdam ng galit dahil ang totoo ay pumayag siyang bilhin sa matandang kwintas dahil gusto niyang maibalik iyon sa pamilya niya kahit na wala naman talaga siyang pera. Ngunit, tuso si Bernardo Oropeza, ibinigay nitong La Familia sa bunso nitong anak. Ang akala niya ay ayos lang na mapalapit siya kay Cassandra dahil mabait naman ito. Oo nga, at hindi to kasing ganda na nakatatanda nitong kapatid, ngunit alam niya sa paglipas ng taon ay magiging napakagandang suwa ng isang ugly duckling. Hanggang sasabihin sa kanya ng ama nito na makukuha lang niyang kwintas at malilipat sa pangalan niya ang pamamahala ng Aquino Industries kung pakakasalan niya si Cassandra. Noon tumimo sa isip niya na isang laro lang ang lahat. Isang Oropeza si Cassandra at hindi na iibang ugali nito sa mga kapamilya nito. Lahat ng gusto nito ay makukuha nito katulad ng ina at kapatid nito. Hindi ganyan tingin mo sa akin na magdesisyon kang pakasalan ako. Huminga siya ng malalim. Tigilan na natin to. Ibabalik mo sa akin ang kinuha mo o ipasisira ko sa mga tauhan ko itong pinakamamahal mong shop. Akin yon, giit nito sa mahinang tinig. Huminga ito ng malalim bago muli nagsalita. Hindi ko yun ibibigay sa'yo, ngunit pwede ko ibenta sa'yo sa tamang presyo. Hindi alam ni Cassandra kung pang ilang beses na niyang pinanggigilan ng seatbelt na nakasuot sa kanya. Nasa loob siya ng sasakyan ni Adriel at dahil hindi niya ito mahawakan, ang pobrang seatbelt na lang ang pinagdiskitahan niya. Hindi naman talaga niya inaasahan na papatulan nito ang sinabi niya at lalong hindi siya naniniwala nang sabihin nito na ipapahulog nito sa mga tuuhan nito ang buong lugar para hanapin ang kwintas. Nag-uumpisa ng pumatak ang mga luha niya. Manlalaban sana si Gilier, ngunit tinutukan nito ng baril ng isa sa mga tauhan ni Adriel. Kaya wala na ito nagawa kundi tumingin na lang sa ginagawa ng mga lalaki sa buong lugar. Sana lang ay hindi magising ang natutulog na si Uncle Johnny dahil sa mga ingay at kalabog na likha na pagbagsak ng mga drawer. Paano ng mga ito kapag nawala siya? Sino mag-aalaga kay Uncle Johnny? Hindi naman pwedeng si Guerrier lang ang gumawa ng lahat. Hindi nito kayang alagaan ng tsuhin nito at patakbuhin ng shop na nag-iisa. Kinagat niya ang ibabang labi niya at ikinuyom ang kamay upang pigilan ang patuloy na pagdaloy ng mga luha niya. Umiyak ka man lang ba noong naghiwalay tayo, Cassandra? Hindi ako umiyak, kailan niya, at lalong hindi ako iiyak ng dahil lang sa'yo. Ngunit alam niya hindi ito maniniwala dahil basa ng kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa paligid. Saan mo ko dadalhin? Tanong niya. Sa Buenos Aires. What? Hindi mo ko pwedeng ilayo rito. Dito ako nakatira at may mga tao nangangailangan. Binalaan na kita. Nasa tinig nito na natutuwa ito sa nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Hindi totoong lahat ng ito. Maniwala ka na, Cassie. Itigil mo ng laro mo, Adriel, at huwag mo akong tatawagin Cassie. Nang gigigil na asik niya dito. Bakit? Palayo ba yun sa'yo ni Gilier? Nanunuyang tanong nito. Niyakap niyang sarili. Hindi na niya alam kung ano pang gagawin niya. She felt helpless. Nagbago na nga ito. Hindi na itong dating Adriel na mabait at malambing sa kanya. Ngunit isang palabas lamang ang lahat, hindi ba? Sa buong durasyon na kasal nila, hindi man lang niya naranasan ang mahalikan nito bukod sa paghalik sa pisngi na matapos ang seremonya. Kailangan ko nang bumalik, Adriel. Pagmamakaawa niya. Sana lang ipakinggan siya nito. Kailangan ako ni Uncle Johnny. Ah, the shop owner. Is he also your lover? Galit na bumaling siya dito. Johnny Miller is already 75 years old for Pete's sake. Simple impormasyon lang iyon. Hindi mo alam? Hindi niya napigilan ang hikbing nakataka sa kanyang bibig dahil parang baliwala lang dito ang mga sinabi niya. Kilala kita, Cassandra. Hindi mo na ako maloloko gaya ng dati. Sinasabi mong may sakit ang Johnny na iyon para magpaawa sa akin. How pathetic. Nagmamakaawa ko sa'yo. Kailangan niya ng tulong. Sasama ko sa'yo kung gusto mo. Pipirmahan ko mga papeles
na nagsasabing ibinigay ko na sa iyo ang kwintas. Basta tulungan mo lang siya. May mas magandang ideya akong naiisip. Anito, saglit siyang pinasadahan nito ng tingin. Bigla siyang kinabahan sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, ngunit hindi niya iyon ipinahalata dito. Kahit ano, sasama ka sa akin sa Buenos Aires. Sasama ko sa iyo, sagot agad niya. Kailangan pa ba natin ng kasulatan na magpapatunay na kusa akong sumama sa iyo? May mas gusto akong gawin kaysa gumawa ng simpleng kasulatan lang. Magpapakasal ulit tayo, pero sa pagkakataong ito, totoong kasal na mangyayari, sabi nito sa kaswal na boses. Ilang minuto muna lumipas bago tumino sa isip niyang sinabi nito. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya dito. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Iyan ang gusto ko. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Pinaglalaroan siya nito. Sa lahat ng pwede nitong ipagawa sa kanya, bakit ang muling magpakasal silang napili nito? At totoong kasal pa. Plano talaga nitong gawing miserable ang buhay niya. Ngunit naisip din niya, bakit ito gustuhin magpakasal sa kanya? Hindi naman siya ito gusto, hindi ba? Alam ba nito tungkol sa kanyang ex-fiancé? Ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak? Iyon bang paraan nito para pahirapan siya? Was he serious about marrying and bedding her? Hindi mo ko gusto, April. Hindi pwede. Hindi naman panghabang buhay eh. Kailangan lang natin maging legal na mag-asawa hanggang sa tumigil at magsawa ang pamilya ninyo sa pag-angkin sa kung anong dapat sa pamilya ko. Hanggang kailan tatagal to? Alam niyang halata na sa boses niya ang pagsuko, ngunit wala na siya magagawa. Maybe 3 or 6 months? Nagulat siya. Ganun katagal? Nagkabit-balikat lang ito. Sasama ko sa'yo. Mananatili ako sa Buenos Aires ng 3 hanggang 6 na buwan. Pipirma ako ng mga dokumentong kailangan mo. Basta tulungan mo lang si Uncle Johnny. Pero hindi ako magpapakasal sa'yo. Walang rason para gawin natin yon. Mayroon. There are so many reasons, Cassandra. Bawat salita nito ay tumatago sa sistema niya. Sa oras na magpakasal tayo, mawawala lahat ng mga tanong tungkol sa totoong may-ari ng kwintas. Matatahimik ng lahat at wala nang pwedeng umangkit sa La Familia kung hindi ako lang. Paano ko malalaman kung tutupad ka sa pangako mo? I'll put it in writing. Paano pa siya tatanggi? Wala naman itong iniwang choice sa kanya. Ipagkakait pa ba niya sa matandang kumukop sa kanya ang tulong na pwede nitong makuha? Magpapakasalo ko sa iyo, ngunit sa pangalan lang, aniya sa malamig na tinig. Pwede mong ipagpatuloy ang mga normal mong ginagawa. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay magdi-divorce na tayo at kalilimutan ng isa't isa. Hinawakan nitong isang kamay niya at dinala iyon sa bibig nito. Pakiramdam niya ay may kuryente dumali sa ugat niya mula dito. Huwag mo akong hawakan, galit na bulalas niya. Sabay bawi ng kamay niya. His smile became evil. Hindi ako makikipagkita sa ibang babae. Magiging tapat ako sa iyo habang kasal tayo. Talagang pinarurusahan siya nito. Hindi naman talaga siya nito gusto. Sa muling pagbubuklod ng Oropez at Aquino, mawawala ng mga katanungan tungkol sa kung sino nagmamay-ari ng La Familia. Mapupunta sa pamilya nito ang lahat ng karapatan sa alahas. Baka kapag nangyari yun, mawala na rin ito ng ganang parusahan siya. Baka sa wakas ay maawa ito sa kanya at palayain siya nito. Kailangan ko muna makita ang kontrata bago ako sumama sa iyo. Kinuha nito ang cellphone nito sa bulsa ng pantalon at nagpipindot. Saglit na nakipag-usap ito sa kung sino bago basta na lang inilapag ang cellphone sa dashboard ng kotse. The contract will be ready when we arrive there. Gusto ko makita ang kontrata bago ko umalis ng Pilipinas. Pagmamatigas niya. Too bad, our flight has been scheduled. Pwede namang ipagpaliban yan. Pamimilit niya. Hindi pwede. Wika nito sa matigas na boses. Madilim na rin ang mukha nito. You can't force me. Kung kinakailangan buhatin kita, gagawin ko para lang hindi maudlot ang flight na ito. Sisigo ako hanggang sa at hayaang mamatay pinakamamahal mo, Uncle Johnny? I think not. I hate you. Pabulong na sabi niya. Nagumpisa na namang bumalong ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang muli ito magsalita, ay mahinahon ang boses nito. I guess we understand each other now. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tanggap na niyang ibinanta niya ang kanyang sarili sa isang demonyo. Muling magpapakasal sina Adriel at Cassandra, mga kafelisidad. Mukhang malalim ang pagkakagalit ng pamilya ng dalawa. Paano kung muling mabuhay ang pagmamahal ni Cassie sa lalaki? Kaya naman, abangan!